Hello everyone, so here's another live session from Home Automated PH. Glad you can join us this evening. Here we're going to discuss another interesting topic. So laging interesting topic naman tayo dito sa Home Automated PH. So our topic for today would be CCTV. Dun sa mga hindi pa masyadong familiar sa CCTV, although alam naman natin na CCTV nowadays is hindi na ganun kabago, no? So, join us in this live session so you may learn more. Okay, so we may start. Okay, so by the way, I'm Engineer RK, your host for this evening. And yan, I'm already flashing now on my screen. So you can see meron tayong mga cameras dyan, no? Ito yung tinatawag na mga security cameras or CCTV. Okay? So, ang CCTV is acronym siya. So, ang ibig sabihin niyan is closed circuit television. So, mamaya mas ma-define natin na maigi. Okay, so bakit nga ba kailangan itong mga security cameras? Okay. So, alam naman natin na sa mundo natin ngayon, maraming mga kriminal or maraming mga bagay na ayaw natin mangyari pero nangyayari. Okay? So gaya ng mga nandyan sa mga images, sa mga news na papanood din natin na sa panahon ngayon is napakarami ng mga bagay na wala tayong control. Okay? So yan, lalo na yung sa mga pag wala tayo sa bahay, nandyan yung risk na pasukin yung ating bahay or sa mga na hindi natin kakilala. So pag wala sa tamang pag-iisip ay syempre nandyan yung threat. Okay? So yan, lagi natin napapanood rin sa mga news na may ganito mga cases na nahuhuli na lang pag merong security camera or CCTV sa bahay. So malaking bagay yung meron tayong ganitong feature sa ating bahay. Whereas kahit wala tayo, may chance na makapture yung event, no? Yung unwanted scenario doon sa ating bahay. Okay? So, first, yun yung number one priority natin is safety. Okay. So, yan. Yun yung kagandahan sa panahon natin ngayon. So, kaibigan natin ang technology. So, ngayon is kalat na ang mga CCTV systems na sa ating lipunan, lalo dito sa Philippines. So, dati kasi kukunti lang or kung meron man, sobrang mahal, no? Ngayon, medyo mas affordable na siya. So, ayun. Capable na tayo to add itong feature na to sa ating bahay or sa ating tahanan. Okay, so a security camera, also known as a surveillance camera or closed circuit television, CCTV, is a video camera used to monitor and record activity in a specific area, primarily for security and surveillance purposes. So yan yung book definition ng isang security camera. Yan. So meron tayong mga iba't ibang klase ng mga surveillance security cameras. So dito sa session na to, hindi natin sila i-define isa-isa, pero siguro on the succeeding Facebook live sessions, pwede nating mas ma-review itong mga ito, no? So, meron tayong professional box camera, dome style camera, bullet style camera, PTZ camera or pan tilt zoom. So ito yung mga camera natin na nagagalaw, no? Meron siya servo motor sa loob na kung saan pwede mo ma-adjust X and Y and also on the Z axis. Okay, meron din network camera and merong mga hidden camera. Ayan, so CCTV means closed circuit television and commonly known as a video surveillance technology. Closed circuit means broadcasts are limited close to a selective group of monitors, unlike regular TV which can be received and viewed by whoever sets up a reception device. So yun yung pinagkaiba niya, no? Kaya siya tinawag na closed circuit, ibig sabihin limited lang. Selected group of people, merong restrictions, unlike yung isang type na public, open sa public, yun na sa regular TV natin na naka-broadcast siya, no? As long as merong kang TV or merong kang device
na display device na kaya niyang i-capture yung signal na sinesend. Okay? And dito makikita natin yung brief history of CCTV or closed circuit television. So nag-start siya 1942. First documented use of CCTV and for monitoring German V2 rockets. So 1940s nag-start to, guys, no? Parang ano to, time nung World War II. Okay, around 1940s. Then 1949 in America, CCTV is used in commercial setting for the first time. Okay. 1966 naman, first home security system is created using a series of peepholes and CCTV cameras. Then, noong 1970s, VCR is invented and used to support CCTV recording systems. So, nag-start noong 1970s yung meron ng recording capability, no, yung mga camera. So, before that, kasi monitoring lang siya pero hindi mo nakaka-capture yung information, no. So, isipin mo, medyo useless, no, pag ganun, kapag hindi mo siya nare-record, di ba? So, 1970s, ayan, nagkaroon na ng capability to record and store yung information na yon. Then pagdating ng 1990s, nauso na yung multiplexing. So, it means that people could watch multiple cameras on the screen. So, ito yung nakikita natin sa mga typical CCTV systems ngayon na in parallel is na-view mo yung mga cameras, no? Kahit saang location siya. Sabay-sabay mo siya nakakita at a glance. Okay? Then, early 2000s, so CCTV regulations are introduced with CCTV Security Standard BS8418. So, itong BS8418, mga ka-auto, is isang British standard, no? Wherein siya yung nagre-regulate ng mga CCTV globally. Okay, then 2014, so dito nag-umpisa yung mga IP cameras used to overtake analog cameras, signaling a shift in CCTV technology. So, papansin nyo, guys, medyo matagal din yung yung sa timeline natin or yung mga milestone, no, bago nagkaroon ng talaga significant evolution sa cameras. Okay? Yun, and ito naman sa next slide. Okay, so makikita natin dito yung evolution per generation. Okay, so first generation, analog for everything. Papansin nyo, mayroong mga multiple cameras dito. And then, meron tayong video matrix switch na kung saan ito yung transition from one camera into one camera. Okay? And meron din siyang monitor display and yung control panel kung saan yun yung si-switch mo kung alang camera yung gusto mong ma-view. And yan, meron na rin siyang recording na VCR. Although storage tapes pa lang yung kanya limitation during that time. Okay? Then second generation natin, analog switching. So pumasok na dito yung digital recording. So papansin nyo dito, mga ka-auto, meron na yung tinatawag na fiber mutes. So ginagamit ito dun sa audio side, no? So mas ine-enhance niya yung audio output ng ating mga cameras. And then meron pa rin yung analog video matrix switch, control panel sa yung monitor. So bago lang dito is meron ng mga storage disk. So nauso na yung mga CDs. And then yung recording natin from VCR naging DVR na. Okay? So DVR stands for digital video recording. Then meron na ring cloud-based storages. Okay? Then pagpasok ng third generation, ayan, so meron pa rin yung fiber mutes, analog video matrix switch, and meron tayo nung control panel sa monitor. Ang bago dito is itong encoder. So itong encoder, mga ka-auto, siya yung nagtra-translate from an analog signal into a digital signal, no? Tra-translate or nagko-convert. Okay. So itong third generation, mapapansin niyo diyan meron ng IP recording. IP stands for Internet Protocol. So need natin maging compatible yung ating information into a digital format or something that we can communicate with the internet, no? So yun yung gamit ng ating encoder dito. And ang storage natin is kung papansin nyo, yan, meron na yung tinatawag na NVR or network video recording and mostly is nasa cloud na. So yan yung third generation natin. Okay? And then, yan, continue natin.
So, dito sa next slide, yan, ito yung mga lumang type ng ating mga CCTV. So, papansin nyo dyan, from BBC ata to. Ayan o. And black and white pa siya, no? So, BBC, yan, ganyan kalaki yung mga cameras, mga ka-auto nung 1970s. Yan. Tapos, ito yung itsura nung video recording system during that time. Yan. Ito pa pala yung mga buhok dati. Ano? So, uso nung panahon na yun. Then, ito yung mga luma nating monitor, no? During that time. So, mga CRT pa to, hindi pa to yung mga solid state devices. Okay, so, and yung mga old types of CCTV is normally mga vacuum tube camera. So, meron siyang cathode ray tube sa loob. Ito yung example ng isang cathode ray tube. Yan, nasa left side natin. Saan yung cursor? Okay, ito. Yan, ito. So, papansin niyo mga cameras na nakahaba, no? Kasi yun nga, tube yung nasa loob niyan. Okay. And yung tube is gumagana siya through, meron siyang plasma or gas sa loob, no? And then, sabi dito, it has been generally replaced by smaller solid-state devices but can still be found in some surveillance applications. So solid-state devices, big sabihin solid-state, wala siya masyadong mechanism dun sa loob, no? So naka-fix lang siya, and then ang advantage naman nito is mas compact siya, no? Do mas maraming components sa loob pero mas compact, no? Dito na nauso yung mga semiconductor mga IC, integrated circuits, okay? Yan. Another key component in CCTV systems, especially older ones, is the switcher. A switcher allows the user to select which video source to observe. So, ito mga ka-auto, example ng isang switcher. Yan, kung makikita nyo dito, ito yung mga lumang type pa ng monitor, no? Yan, pakalaki. Tapos, yan, meron siyang mga images dyan, and papansin nyo dito, ang daming monitor, no? Na malalapad pa during that time. Ngayon kasi sa panahon natin ngayon, puro flat screen na. Yan, so yan yung mga lumang type ng CCTV. And di pa ganun kalinaw yung resolution, no? Unlike dun sa mga meron tayo ngayon. Okay, I think that's my last slide. And tayo. Ayun, so in general, yun yung ating evolution ng CCTV system, no? So from 1940s up to present, yung naging evolution niya. Ngayon, sa panahon natin ngayon, puro IP cam na yung uso. Okay. Then sa succeeding Facebook live session natin, siguro pwede nating i-discuss more about dun sa different types of cameras, and siguro dig down pa natin about sa mga IP cam kasi yun yung uso sa panahon natin ngayon. Okay, so with that, this ends our live session for today. So hopefully meron kayong natutunan na bago, no? So again, this is Engineer RK from Home Automated PH. So stay tuned and subaybayan natin yung mga future pa natin mga Facebook live sessions. Mag-share pa ako ng more information about technology, smart technology, and let's discuss about the future. So again, thank you for sitting in, and till next time, bye-bye and good night.